Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Espiritu ng Diyos Anak ay siyang ating tinanggap, ng Diyos Ama ay matawag. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila ay pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tutularan. Sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkaing kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit, kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Siguro alam na natin ang dasal na Ama namin. Bata pa lang tayo, tinuro na sa atin yan. Natutunan na natin yan. Paulit-ulit na nating dinadasal yan. Araw-araw sa misa, sa rosaryo, sa mga nobena. Pero siguro sa araw na ito, pag ninilayan natin yung unang sinabi dito ni Jesus, na bago tayo tinuruan ni Jesus na humingi ng kailangan natin sa araw na ito, bago pa tayo maghingi ng tawad o ng tulong laban sa masama, may isa siyang tinuro muna. Ang tinuro niya kung paano tatawagin ang Diyos. Ama namin. Ama. Kaya kung mapansin natin, bago pa man ang mismong dasal, sinabi niya, alam na ng inyong Ama ang inyong kailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Kaya, sigurong tanong, kung alam na pala ng Panginoon, bakit pa tayo magdadasal? Sinabi ni Jesus dito, ang panahon niya, minsan, hanggang ngayon, nangyayari pa rin yun. Pero nung panahon ni Jesus, naniniwala sila na kailangan kumbinsihin ang Diyos. Kaya maraming dapat sasabihin, maraming kailangan gagawin, maraming paliwanag na kailangan sasabihin sa dasal para kumbinsihin ang Diyos na makinig, na siguro gusto nilang i-force, ipilit ang Diyos sa anong
hinihingi nila. Kaya, dami silang sinasabi baka siguro nga, kala nila hindi naririnig ng Panginoon, hindi sila mapapansin. Baka akala nila, kulang ang dasal nila. Pero ang sabi ni Jesus Nazareno, huwag kayong tumulad sa kanila. Dahil alam na yan ng inyong Ama. Bago pa tayo magsasalita, alam na ng Ama. Bago pa natin sabihin ang problema natin, alam na ng ating Ama. Bago pa man banggitin natin ang kailangan natin, alam na niya. Kaya kapansin-pansin, kung nagsimula tayo sa Ama namin, una niyang sinabi, unang salita na nilagay niya, Ama. Ama namin. Our Father. Pater Noster. Dahil paano bang kausapin ang iyong Ama? Paano mo ba kinakausap ang Ama mo dito sa lupa? Kailangan mo bang kumbinsihin ang inyong Ama kung paano siya para makinig sa iyo? Dahil kadalasan, saan tayo pumupunta pag meron tayong iniisip? Pag meron tayong dinadalang problema, anong ginagawa natin? Siguro may mga taong paulit-ulit na lang na pag may problema, yun na lang yung iniisip. Sarili na lang nila. Huwag na nilang isi-share sa lahat. Siguro may mga tao ding kinakausap ang lahat, pero hindi naman nila dinadala sa Diyos. Siguro naman, meron namang nagdadasal. Yun nga, pero yung dasal, sarili na lang. Yung problema na lang yung dinadala lahat sa Diyos. Pero yun nga, sabi ni Jesus, alam na ng ating Ama. Pero, yung isang tanong din dyan, so anong dapat yung ating dasal? Siyempre, narinig natin yung Ama namin. Pero, siguro maglaan din tayo ng panahon para makinig sa Diyos. Ano bang sinasabi ng ating Ama para sa atin? Naglalaan ba tayo ng panahon para makinig? Kasi kung alam na nga ng ating Ama yung mga problema natin, yung mga kahilingan natin, bakit pa nga tayo ulit magdadasal? Bakit pa tayo ulit dadalhin pa natin sa Kanya ang mga hinihiling natin? Dahil siguro ang importante dyan na maiisip natin yung ating relasyon sa ating Ama sa langit. Na hindi siya yung isang Diyos na malayo sa atin, na kung kailan pupuntahan lang natin dahil may hinihingi tayo, kundi Ama natin siya. Kaya yung Ama natin, isang relasyon. Kung tayong anak, siya ang Ama, paano ba yung ating dapat pakikitungo? Nagbibigay ba nga talaga tayo ng panahon para sa Ama natin sa lupa? So, kapareho rin yan sa langit. Do we listen to our fathers? Kaya, ibig ba sabihin, malulutas yung problema natin? No? Ibig bang sabihin, mabibigyan nga tayo ng lahat ng hinihiling natin. Alam natin na hindi naman nangyayari yan. Pero yung alam natin na bago pang lahat, bago pang kung ano pang masasabi natin, isa lang ang talagang totoo, na ang Diyos natin sa langit ay hindi Diyos na malayo sa atin. Siya po ay ang Ama natin. Kaya kung titingnan natin si Jesus Nazareno, Diyos, kung naging tao, iisang anak ng Diyos. Marami din siyang pagsubok. Marami siyang sakit na naranasan. Pero hindi naman siya nagbitiw. Alam niya kasi kung sino siya. Alam niya na siya ay anak ng Ama. Kahit na anong naranasan niya hanggang sa krus,
Alam niya, mahal siya ng ating Ama. Hindi siya pababayaan ng ating Ama. Kaya yan siguro yung ating pagninilayan ngayong umagang ito. Alam ba natin talaga na ang Diyos natin sa langit ay ating Ama. Si Jesus ay ating kapatid. Andirito tayo para magdasal kay Jesus Nazareno. Jesus Nazareno na ating kapatid, ang ating Ama sa langit, pareho. So pag alam natin yan, paano ba talaga mababago ang ating buhay? Paano ba talaga ang dapat kong gawin para mas lalong maging mas malalim ang relasyon ko sa aking Ama sa langit? Siguro nga, sometimes sa mahirap, niisip lang natin kasi nasa langit nga. Kaya nga ulit, si Jesus ay pumunta dito sa atin. Kaya nga si Jesus, siya yung naging mukha kung paano natin makarelate yung Diyos. Pero, nagbibigay ba nga talaga tayo ng time, ng panahon, para nga makinig? O baka tayo na lang mismo ang palaging nag-uusap? Problema na lang natin ang palagi nating dinadala sa Kanya. Kung mahal nga natin talaga si Jesus at ang ating Ama, magbigay tayo yung panahon para makinig. Sa tahimik. Pwedeng dito sa loob ng simbahan. Pwedeng sa Adoration Chapel. Pwedeng habang tayo nagdadasal kung saan man tayo. Pero makinig tayo sa Kanya. Sometimes may binubulong ang Diyos sa atin. Doon mismo sa tahimik natin. Pero ang sunod natin na tanong, sinusunod ba natin kapag may sinasabi ang Diyos? Mahal tayo ng ating Ama. Bago pa man tayo mahingin, bago pa tayong maidadala sa Kanya sa panalangin. Mamaya, tatanggapin natin si Jesus. Si Jesus na hanggang krus, patuloy na sinusunod ang ating Ama. Si Jesus na namatay para sa atin. Para dalhin tayo sa Diyos Ama. Naniniwala ba tayo nito? Pag natanggap natin mamaya si Jesus, anong sasabihin natin? Kasi hindi lang kung isipin natin kung si Jesus at ang Ama sa langit at ang Espiritu Santo ay iisa, nung matanggap natin si Jesus, nandyan din ang Ama sa langit. Kaya mamaya, pag natanggap natin si Jesus, yun yung pinakamalapit nating karanasan. Dan natin matatanggap din, mahahawakan din ang ating Ama, ang ating Diyos. Kaya paano kaya magbabago ang buhay natin pag gano'n? Pagninilayan lang natin yan. Alam ng Diyos, alam ng Ama, ang kailangan natin bago pa tayo mahimbing. Mahal niya tayo. At para sa atin, si Jesus, mahal niya rin kayo. Hindi lang bilang buong simbahan, kundi mismo, kilala ka niya. Yan lang siguro yung ating pag-isipan ngayong, pagninilayan ngayong araw na ito. Amen.